Josefa, maaari mo ba kaming iwan ng ina? Ilang oras na lang. Nais ko pa sanang tapusin ang naisulat kong akda. Mukhang di yata apat. Bakit ba kasi di mo sinunod mga pangaral ko sa'yo nung bata ka pa? Pamanin, inay. Ngunit hindi ata ako ganong uri ng tao. Masyadong malaki ang pangangailangan ng bansang ito para tuparin ang mga pangarap. Nagpalatala ako ng ilang libro upang mailahad ko ang totoong pangyayari sa Pilipinas. Tayo mga Pilipino dapat ang namumuno sa ating bayan. Ngunit, tayo pang nagmumukhang dayuhan. Pagkatapos, anong gusto mo mangyari sa ating bayan? Marami pa ina. Ngunit, tila ba'y nalilimutan at hindi na ako naririnig ng may kapal. Hindi ko na rin mararamdaman ang kanyang patnubay. Nakalimutan mo na ba, anak, magdasal? Tulad ng ating nagawian, ng ating pamilya. Mahal ko, mga anak, mag-alas 6 na. Tara, mag-rosaryo na tayo. Walong taon gulang pa lamang si Rizal nung siya'y turuan ng mahuhusay na maestro. Sina Maestro Celestino, Maestro Monroy at Maestro Padua. Dahil sa mga maestrong ito ay lalong nahasa ang husay ni Rizal sa iba't ibang bagay. Mahusay, marunong ka na bumasa at magsulat, at higit pa riyan, ang paglilisto mo sa matematika at relihiyon. Tunay ang hilig mo sa sining, pagpipinta at iskultura. Higit pa riyan ay ang pagsusulat, sapagkat ang iyong mga tula ay nakakamangha. Pagkat sa edad mong ito ay panahon kung saan ka mamumukadkad at matuto ng marami. Pagkamatay ng kanyang gurong si Monroy, nagpa siyang magtungo ang magkapatid na Pasiano at Rizal sa Binan upang ipagpatuloy ang pag-aaral ni Rizal sa pasya na rin ng kanyang mga magulang. Nay, kami po ni Pasiano ay alis na. Hahanap-hanapin namin ang presensya mo, Jose. Huwag kang mangungulit sa mga kamag-anak natin. Kumain ka palagi at huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Para namang nangingibang bansa si Jose, sabihin na naman siya pupunta. Uwi naman din siya tuwing bakasyon. Malapit siya sa atin at pwedeng dalawin. Basta, mag-ingat ka doon, anak, ha? Mangungulila kami sa iyong presensya. Sige po inay, alis na po kami. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Habang si Rizal naman ay nag-aaral sa Ateneo, sinikap niyang ituon ang sarili sa pag-aaral ng mabuti at hindi naman niya nabigo ang sarili dahil lagi siyang nangunguna sa lahat ng klase. Habang ako ay nag-aaral sa Ateneo, sinikap ko ito ng aking sarili sa pag-aaral ng mabuti. At hindi naman nabigo ang aking sarili dahil lagi ako nangunguna sa aming klase. At aking nasaksihan ang pagkamatay ng 3 pare na inakusahan ng maling parata. Isinama ako ng kapatid ko na si Pasiano at doon ko nakita ang ilang nagpis dahil malapit ang loob niya kay Padre Jose Bugos. Saksiyan nyo ang pagbitay sa 3 paring martir.
Umayos ka dito. Layuan mo ang asawa ko. At ikaw, kailan mo pa ako ginaganito? Mahal! Nagkakamali ka sa iyong iniisip. Huwag niyo na akong lukuhin pang dalawa. Kitang-kita na ng mata ko. Nusamo si Dietos. Oh, Alberto, anong dahilan at naparito ka? Nalaman kong may ibang kinakasama ang aking asawa. Naplano kong iwanan siya. Ano? Ano na lang ang sasabihin ng ating kapitbahay? Hindi magandang pag-usapan tayo ng bayan. Huwag mong gagawin. Huwag mong hayaang masisira ang pangalan na iniwan lang sa atin ng mga ninuno. Kung yan ang nais mo, magpaparayan na lang ako. Narito ang mainit na sabaw. Inumin mo habang mainit pa. Totoo ba ang nangyari? Sige, kung ayaw mong sabihin, maiwan na muna kita riyan at marami pa akong gagawin. Tidora! Bakit? Bakit ka ba sumisigaw? Nakita mo tong sabaw na ito? Pinakain ko sa ating aso at siya'y namatay. Ibig sabihin may lason ang sabaw na ito. Hindi totoo yan! Huwag ka nang magkaila. Balak mo kong patayin dahil siguro sa ginawa ko sa iyong kapatid. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi totoo yan! Hindi. Guardia Civil! Ano ginagawa mo? Guardia Civil! ka! Guardia Civil! Bakit ka nandito? Bitawan mo ako! Huliin mo siya! Balak niya akong patayin! Bitawan mo ako! Sinisiraan naman niya ako! Sa gulang na 16 ay nadama niya ang kanyang unang pag-ibig. Ang dalagang ito'y ay nagngangalang Segunda Katigbak na taga-Lipa, Batangas, at siya rin ang unang nagpatibok na kanyang puso. Sa taong ding iyon, manang siya na may nag-aral sa UST, nakilala niya naman ang kaakit-akit at mahinhing anak ni Tio Antonio Rivera na nagngangalang Leonor Rivera. Si Rizal ay nagtungo sa Espanya, at makalipas lang ang ilang taon, ay tumungo naman ito sa Europa, at doon niya sinimulang gawin ang Noli Me Tangere. Nakahanap na tayo ng paglilimbagan ng Noli Me Tangere. Ang laki ng matipid natin dito, Viola. Masyado ka natitipid, Rizal. Kaya ko namang bayaran lahat kahit saan pa tayong palimbag. Biruin mo, sa 300 piso ay makakaroon na tayo ng 2,000 kopya. Rizal, matapos ang madilim mong karanasan, palitan natin maganda mong pangyayari, libutin natin ang Europa. Maaari nga, para may baunin naman ako sa pag-uwi ko sa Pilipinas. Nang si Rizal ay makabalik galing sa Europa, siya ay pinatawag ni Gobernador General Terrero upang pag-usapan ang tungkol sa Noli at nilalaman nito. Ang matapang na pagbabalik ni Jose sa Pilipinas mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ay noong Hunyo 1872. Ang pangalawa namang pagbabalik ni Rizal sa Pilipinas ay noong Agosto 1887. Alam ni Jose na sa pagbabalik niyang iyon ay papasukin niya ang magulo at mapanganib na mundo, ngunit determinado siya sa laban. Sa mga oras na ito siya ay nagpatawag ng pagpupulong para bumuo ng isang samahang tatawaging La Liga Filipina. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa ating pagtitipon. Ngunit, bakit ka nagpatawag ng pagpupulong? Ano ang iyong pakay, Rizal? Nais ko sana magtatag na samahang Pilipino upang lumigsya sa samahan ng mga Kastila. Ngunit paano mo matitiyak, Rizal, na tayo ay magtagumpay sa iyong plano? Alam naman natin na sila ay tunay na makapangyarihan. Kaya nga tayo ay naririto upang pagplanuhin natin ang susunod nating pagkakakbang. Ayon ako sa iyong nais mangyari, Jose, ikay aming susuportahan sa abot ng aming makakaya. Kung ganun, tayo na't magkaroon ng halalan upang mamuno sa ating samahan.
Pagkatapos ng pagpupulong na yon, makalipas lang ang ilang araw, ay nakatanggap si Rizal ng liham mula kay Gobernador General Despujol. Kailangan niyang makipagkita kay General upang sanay mapag-usapan ang kaso ng kanyang pamilya, ngunit merong pangyayaring hindi niya inaasahan. Si Rizal ay namalagi ng 4 na taon sa Dapitan at doon ay nagtayo siya ng sarili niyang klinika. Sa loob ng 4 na taong pananatili ni Jose sa Dapitan, ay naging produktibo ang kanyang buhay. Naging manggagamot siya ng mga naninirahan doon, naging guro sa mga maliit na mga bata, naging bihasa sa agham, nagsulat ng mga tula, nagpinta ng mga magagandang obra maestro, at naging negosyante. Kahit abala si Rizal ay hindi naging hadlang ang mga gawain niya para makilala niya si Josephine Bracken. Good day, Rizal. I am Josephine. I would like to inquire the health of my stepdad. Si General Despujol ay pinatawag ang kanyang tinyente, at mukhan meron siyang binabalak gawin upang mas lalong madiin ang kaso ni Rizal at tuluyan siyang hindi makalaya. Ayon sa aking pagsisiya, may 2 katibayan ang nakahait sa iyo. Una, ay ang sinumpaang hayag mula sa iyong mahal sa buhay. Ikalawa, ay ang mga katibayang dokumento tulad ng artikel, tula, lihim at talumpati na iyong mga sinulat. Walang masama sa mga artikulo na aking sinusulat. Hindi ito makatarungan. Sisiguraduhin ko na malilinis ang aking pangalan. Ito lang ang aking mayumumungkay. Pinapahintulutan kita mamili ng iyong manananggol. Maraming salamat at yun na nga ang aking gagawin. Ito lamang ang aking masasabi. Una, ang nasasakdal ay kailangan maiharap sa paglitis sa lalong madaling panahon. Ikalawa, si Rizal ay mananatili sa piitan. Ikatlo, ang pagtatanggol ay gagampanan ng isang hukbong Kastilas at isang manananggol. Ikaapat, magmumulta siya ng halagang 1,000,000 piso. Dito tayo ngayon upang litisin si Rizal. Ukol sa kanyang kasong pag-aalsa, sedisyon at pagtatag ng mga iligal na samahan. Si Rizal ay ginawa lamang ang kanyang tungkulin para sa ating bayan. Wala akong makikitang masama laban dito. At isa pa, mahirap unawain ang masabi ito dahil sa mga dadamin sana sa sakdal. Nakakalungkot isipin na may mga taong sumasamantala sa aking pagkawala na mahigit 4 na taon. At ito ay ginamit nila upang madiin ako sa kasalanan hindi ko naman ginawa. Isa lang namang kasalanan ang aking ginawa na alam ko. At iyon ang pagmamahal ko sa aking bayan. Ngunit paano mo maipaliwanag ang mga ibinibintang sa kanya ng mga hukom? Ang hukom hindi dapat ang pagginanti. Manapay dapat sila maging makatarungan. Aking sinasangayunan ang natural na hatol sa taong nakasasakdal. Kung gayo'y tapos na ang usapin. Ikaw, Rizal, ay natulang barilin sa Bagong Bayan sa umaga ng ika-30 ng Disyembre.
Alesto, objektibo. Consumatum est. Fuego.